Suma sa inyo ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo, isang palatuntunan na maghahatid sa inyo ng magadalisay na aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Mga katotohanang maghahatid sa atin sa matuwid na landas ng paglilingkod sa Diyos. Pinakahangad po namin na sa buong panahon ng gagawin nating pagtalakay, kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si kapatid na Jerry Luwar Jr. Kasama po natin ang kapatid na Clouds Aro. Magandang araw sa iyo, kapatid na Clouds. Magandang araw po, kapatid na Jerry. At magandang araw din po sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating pong palatuntunan. Samahan po ninyo kami muli ng kapatid na Jerry sa gagawin po nating pagtalakay. Kapatid na Clouds, mayroon tayong mga kababayan na kapag inaanyayahan natin na makinig sa pagtuturo o aral ng Iglesia ni Cristo, halimbawa sa pagsamba o kaya ay sa mga pamamahayag at maging sa ganitong mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan itong radio o kaya ng TV, ganito reaksyon nila. Bakit daw kailangan pa nilang makinig sa pagtuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo? May relihiyon naman daw sila na eh. Hindi ba raw tama na yun? Sinasabi pa nga ng iba na di ba isa lang naman ang pinatutungkulan ng pagrerelihiyon o paglilingkod sa Diyos? Patungkol naman sa Diyos? Yan ngayon ang ipaglingkod natin sa ating mga taga-subaybay. At sana po sa mga sumusubaybay sa programang ito ay makinabang kayong lahat. Kapatid na Clouds, ano ang pagtuturo ng banal na kasulatan tungkol po sa pagrelihiyon? Bakit kailangan pang ang tao ay magsuri sa kanyang kinabibilangang relihiyon? Bakit hindi marapat na ang tao ay nasasapatan na basta't may relihiyon siya ay tama na yun? Sapagkat may ganitong sinasabi po ang Biblia. Babasahin po namin na nakatala dito sa Roma sa Gs at talatang 2. Pakinggan po ninyong mabuti. Ito ang masasabi ko tungkol sa kanila. Sapagkat nagpapatutuo ako tungkol sa kanila. Sila ay talagang nagsisikap na makasunod sa Diyos. May sigasig para sa Diyos. Subalit, hindi nila alam ang tamang kaparaanan. Ang kanilang sigasig ay naligaw, walang kamalayan, walang kaunawaan, hindi ayon sa kaalaman. Mga mahal namin taga-subaybay, sana ay napansin ninyo yung mga binasa po namin sa talata at kapatid na Jerry. Ang mga taong binabanggit dito ni Apostol Pablo, hindi lang basta naglilingkod o nagre-relihiyon, kundi mga taong nagsisikap, anya, na makasunod sa Diyos. Wala palang iniwan sa mga nagre-relihiyon sa panahon din natin ito ngayon, di ba? Mayroong mga tinatawag ngayon na deboto sa relihiyon nila. Pero balikan natin, kapatid na Clouds, yung binabanggit sa talatang binasa po ninyo. Anong klaseng relihiyon yung ginagawa nila? Na ang sabi ay nagsisikap at may sigasig. Bagaman nagsisikap ang mga taong binabanggit ni Apostol Pablo, mga mahal namin taga-subaybay, at ang sabi pa, may sigasig para sa Diyos, subalit ang sabi, hindi nila alam ang tamang kaparaanan. Ang kanilang sigasig ay naligaw, walang kamalayan, walang kaunawaan, hindi ayon sa kaalaman. Sa makatwid, mga mahal po naming taga-subaybay, hindi lang po pala ang mahalaga ay may relihiyong kinabibilangan po ang tao. At nasasapatan na siya sa relihiyon niyang yon. Kailangan po may relihiyon ng tao at tama yung kaparaanan po na ipinatutupad o sinusunod dun sa relihiyong kinabibilangan niya. Ayon sa Biblia, kapatid na Clouds, alin ba yung kaparaanan na yon na dapat yun ang sundin ng tao doon sa relihiyong kinabibilangan niya? Itong kaparaan ng dapat sundin ng tao. Basahin po natin ang nasa talatang 3, binasa po namin kanina sa talatang 2. Pakinggan po ninyo. Sapagkat hindi nila nalaman o ipinagwalang bahala ang kaparaanan ng Diyos na gawing matuwid ang mga tao sa Kanya, ang katwiran ng Diyos. Ginawa nilang matuwid ang kanilang mga sarili sa kanilang sariling kaparaanan, naghangad na magtayo ng sarili nilang katwiran. Kaya hindi nila tinanggap ang kaparaanan ng Diyos para gawing matuwid ang mga tao, hindi napasakop sa katwiran ng Diyos. Ang kaparaanan pong dapat sundin ng tao sa paglilingkod o pagrerelihiyon niya, kaparaanan ng Diyos, kapatid na Jerry. Kaya yan ang dapat tiyakin po ng tao. Sa paglilingkod niya, aral ba ng Diyos ang ipinatutupad sa relihiyon niya? Di ba, kapatid na Clouds?
Opo, kapatid na Jerry. Sapagkat kapag ka hindi aral ng Diyos, ang ipinatutupad dun sa reliyong kinabibilangan niya, hindi ho tunay yung ginagawa niyang paglilingkod. Di po ba? Opo. Hindi rin tunay yung ginagawa niyang pagrelihiyon. Kaya lang po, kapatid na Jerry, nakakalungkot nga. Dahil ang sabi ng Biblia, may mga tao, ginawang matuwid ang kanilang sarili. Ang kanilang sariling kaparaanan anya, ang kanilang ginamit. Nagtayo ng sarili nilang katwiran. Nagtayo ng sarili nilang relihiyon. Hindi ho malulugod ang Diyos sa kanila at hindi magiging tama yung paglilingkod nila sa Diyos. Kasi kaya nga tinawag pong paglilingkod, di ba? Pagka sinabi pong paglilingkod, yun ay pagsunod sa utos ng Diyos. Pagka sinabi pong paglilingkod, ang dapat masunod yung pinaglilingkuran. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Hindi po yung sarili nilang pamamaraan. Paano kung sabihin ng tao ang ganito, kapatid na Clouds? Kahit mali ang paraan na tinutupad namin sa relihiyong kinabibilangan namin, tatanggapin ng Diyos yan. May kabuluhan yan sapagkat ipinatutungkol naman namin sa Kanya. Ano po ang tugon natin diyan, kapatid na Clouds? Yun po ay kanilang isipan lamang sapagkat sa Panginoong Jesucristo, ganito ang kanyang pagtuturo ukol sa paglilingkod na nakasalig sa kaparaanan o sa batas lamang ng tao, kapatid na Jerry. Dito sa Mateo sa 15 at 9, ganito ang kanyang maliwanag na pahayag sa atin. Ang kanilang pagsamba ay walang kabuluhan sapagkat itinuturo nila ang kanilang mga batas na gawa ng tao sa halip na yaong mula sa Diyos. Ang Panginoong Jesucristo po ang dapat nating paniwalaan, hindi po yung mga taong nagsasabing tatanggapin ng Diyos yung kanilang paglilingkod kahit na hindi kaparaanan ng Diyos yung kanilang ginagawa. Ano ba sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kanila? Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang kanila pong pagsamba, wala pong kabuluhan. Hindi po nila pakikinabangan. Dagdagan man nila ng sigasig, sipag o pagtatalaga sa kanilang paglilingkod di umano, hindi po nila pakikinabangan. Sa makatwid, mga mahal po naming taga-subaybay, upang matyak ng tao na ang ginagawa niyang paglilingkod ay mayroong kabuluhan sa ating Panginoon Diyos, kailangang nakasalig po yun sa mga utos o kaparaanan na ipinag-uutos ng Diyos. Kapatid na Clouds, paano malalaman ng tao kung sa relihiyon ay kaparaanan ng Diyos ang tinutupad at sa kabilang dako ay hindi naman kaparaanan ng Diyos kundi kaparaanan lang ng tao? Basahin po natin dito sa Biblia, kapatid na Jerry. Dito po sa 2 Timoteo, sa 3:15 hanggang 17, ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po nating mabuti, mga mahal naming taga-subaybay. At mula sa pagkabata ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Para po matiyak ng tao, kapatid na Jerry, na ang kanyang paglilingkod o pagrerelihiyon ay kasang-ayon sa kaparaanan ng Diyos, ay kinakailangang nakasalig sa Biblia ang kanyang paglilingkod sapagkat dito nakasulat ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. At sana napansin ng ating mga taga-subaybay, kapag ka ang aral o utos ng Diyos ang sinunod ng tao, ang tao ay magiging sakdal. Kung gayon, mga mahal po naming taga-subaybay, saka lamang po pagiging dapatin ng ating Panginoon Diyos ang paglilingkod ng tao kapag ang aral ng Diyos ang kanyang sinusunod sa reliyong kinabibilangan niya. Ano ang tawag ng Diyos, kapatid na Clouds, dun sa mga tao na hindi naman aral niya ang sinusunod? May relihiyon nga, pero aral ng tao ang kanilang itinataguyod. At ano ang paanyaya sa kanila ng ating Panginoon Diyos? Ganito ang mababasa natin dito po sa Malakias, sa 3 at 7. Pakinggan po ninyong mabuti. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Ang tawag po ng ating Panginoong Diyos sa mga naglilingkod di umano patungkol din sa Kanya, nagre-relihiyon, subalit hindi naman kaparaanan po ng Diyos ang ginagawa, hindi salig sa aral ng Biblia ang kanilang ginagawa, sila niya ay mga taong nangagpapakaligaw. Sana makatawag ng pansin sa ating mga taga-subaybay
ang itinuturo sa binasa niyong talata, kapatid na Clouds. Mhm. Na kahit pala ang tao naglilingkod sa ating Panginoon Diyos, kahit pala nagre-relihiyon, pero hindi siya makararating sa ating Panginoon Diyos. Ay hindi ba mahalaga ito, mga mahal naming taga-subaybay? Kayo po, may relihiyong kayo. Hindi ba't sa pagre-relihiyon, ang gusto natin ay makarating tayo sa Diyos, pero hindi mangyayari po yon. Ano ang paanyaya ng ating Panginoon Diyos sa tao na nasa kalagayang naligaw, kapatid na Clouds? Ang sabi ng Panginoong Diyos, manumbalik kayo sa akin. Sa mga tuwid, may tsansa po na makapanumbalik sa Diyos yung mga taong naligaw at huwag silang manatili dun sa kalagayang naligaw. Kailangan lang sundin ang ipinag-uutos o patakaran ng ating Panginoong Diyos. Huwag pong ipipilit ang sariling gusto. Huwag ipipilit pong sariling pamamaraan, kagaya ng binabanggit po kanina ng Biblia. Mamaya po sa aming pagbabalik, yan po ang aming ipaglilingkod sa inyo. Paano makapanunumbalik ang tao sa kalagayang naligaw sa ating Panginoon Diyos? Magbabalik po ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Nagbabalik po ang palatuntunang ang Iglesia ni Cristo. Patuloy niyo po kaming makakasama sa ginagawa nating pagtalakay. Kapatid na Clouds, bago natin ipagpatuloy ang ating ginagawang pagtalakay, batiin muna natin ang mga nakasubaybay sa atin diyan po sa distrito ng Caloocan North, dito po sa Kamaynilaan at maging sa distrito po ng Thailand. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw din po at maligayang panonood dyan po sa mga kapatid natin sa Victorias City. Sa Bacolod City po yan, Negros Occidental na distrito. At sa mga taga New Zealand. Magandang araw po. Balikan na natin yung ating ginagawang pagtalakay kanina. Paano makapanunumbalik ang tao na naligaw sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Narito po ang kaparaan ng itinuturo mismo ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan po ninyo mga mahal namin taga-subaybay. Sa Jeremias 6 at 16, ganito po ang ating mababasa. Sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang dating landas. Alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Maliwanag po ang utos sa mga taong naligaw para makapanumbalik sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi po sa atin, tumayo sa panulukang daan, magmasid, hanapin ang dating landas, alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Hindi pala yung sinasabi nila ang totoo eh. Sabi kasi ng iba, kapatid na Clouds, sumampalataya lang daw sa ating Panginoong Kristo eh. Nakapanumbalik na ang tao sa Diyos. Kailangan po, mga mahal naming taga-subaybay, hanapin ng tao ang pinakamabuting daan. Paano kapag natagpuan na yung pinakamabuting daan? Ano ang dapat gawin ng tao? Sabi ng Panginoong Diyos, doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Sa panahong ito, kapatid na Clouds, ngayon kasi ay panahong Kristiyano na. Itinuturo ba ng banal na kasulatan kung sino ang pinakamabuting daan? Opo kapatid na Jerry, itinuturo ng Biblia sa atin. Dito po sa Juan, sa 14 at 6, ganito ang pahayag po ng Biblia. Sumagot si Jesus, ako ang daan, katotohanan at buhay. Walang makakarating sa Ama malibang sa pamamagitan ko. Ang daan na itinuturo po ng Biblia na dapat hanapin ng tao ay ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Gaano kahalaga na ang tao ay dumaan sa ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, walang makakarating sa Ama malibang sa pamamagitan ko. Makakarating po sa ating Panginoong Diyos. Sa makatuwid, hindi maliligaw ang tao pag sa Panginoong Hesukristo sila lumakad. Ngayon, ang ipaglingkod natin, paano ang pagdaan o paglakad sa ating Panginoong Kristo para ang tao tiyak talagang makarating sa Ama, tiyak na makarating doon sa piling ng ating Panginoon Diyos. Itinuro rin ng Panginoong Hesukristo ang kaparaanan, kapatid na Jerry. Paano dapat lumakad sa Kanya? Para ang tao makarating sa Diyos at huwag mamalagi doon sa kalagayang naliligaw. Juan 17 at 9, pakinggan po ninyo. Kaya muling nagsalita si Jesus. Buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas
Maliwanag po ang pagtuturo ni Kristo, paano lalakad ang tao sa Kanya sa pamamagitan po ng pagpasok sa loob ng kawan. Mga mahal naming taga-subaybay, hindi ba't ito po ang gusto nating mangyari? Ang tayo po ay makatiyak ng kaligtasan sa ginagawa nating pagreliyon, di ba kapatid na Clouds? Pero ang tinitiyak po na magtatamo ng kaligtasan, yung dadaan sa Panginoong Kristo. Kapatid na Clouds, paano nga pagdaan sa Panginoong Yesus? Kailangan po papasok sa kawan, hindi sasampalataya lang, hindi tatanggapin lang si Kristo bilang pansariling tagapagligtas. At yung sinasabi po ni Kristo, kapatid na Jerry, na kailangan ng tao ay pumasok sa Kanya sa pamamagitan ng pagpasok sa kawan, yan po ay buong katotohanan. Mga mahal naming taga-subaybay, sana napansin po natin, yung pagpasok sa kawan na yun po ang ikaliligtas, buong katotohanan po yun. Hindi po yun salig lamang sa karunungan o patakaran po ng tao. Pag sinabing buong katotohanan, ang katotohanan po, yun po ang salita ng ating Panginoon Diyos. Kapatid na Clouds, alin ba ang kawan? Na kapag doon pumasok ang tao, tinitiyak buong katotohanan, maliligtas po ang tao. Biblia po ang magsasabi niyan, kapatid na Jerry, hindi tayo. Dito po sa Gawa 20:28, sa salin po ni Ginoong George M. Lamsa sa wikang Filipino na, ganito ang mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po na dapat pasukan o aniban ng tao ay ang iglesia ni Kristo. Mga mahal po naming taga-subaybay, ito po ang dahilan kung bakit pinakahangad po namin na kayo po ay umanib sa loob ng iglesia ni Kristo. Sapagkat ang pag-anib po sa loob ng iglesia ni Kristo, ito po ang tanging paraan upang ang tao na mula sa kalagayang naligaw ay makapanumbalik po sa ating Panginoon Diyos. Ito po ay patakaran ng Diyos. Hindi po ito patakaran o pamamaraan lamang po ng sino man tao. Sa makatuwid, kapatid na Jerry, kapag ang tao nasa loob ng iglesia ni Kristo, nasa tamang relihiyon siya. Ito po ang dahilan, mga mahal po naming taga-subaybay, kung bakit kaming mga kaanib sa iglesia ni Kristo. Lagi naming pinakahangad na kayo po ay makasama sa loob ng iglesyang ito. Makasama sa mga pag-aaral upang matanggap din po ninyo ang katotohanan na ito po ang tanging kaparaanan ng ating Panginoon Diyos, hindi po ng tao. Kaparaanan ito ng Diyos na ang tao ay umanib sa iglesia ni Kristo upang mula po sa kalagayang naliligaw, makapanumbalik siya sa ating Panginoon Diyos. Sana po ay nakatulong po sa inyo ang ginawa po nating pagtalakay. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, inaanyayahan po namin kayo sa isang pananalangin. Panginoon na aming Diyos, salamat po ng marami sa patnubay mo. Loobin nawang ang mga taga-subaybay namin sa programang ito. Nakapakinig sila ng mabuti, naunawaan po nila, napakahalaga po ng iyong banal na iglesia, sapagkat dito po ang tamang kaparaan ng galing sa iyo na dapat sundin ng tao upang ang tao makapaglingkod sa iyo at magtamo ng kaligtasan. Amen. Panginoong Jesucristo, lumalapit din kami sa iyo. Ipamagitan mo po nawa kami sa Ama. Ilapit ang aming mga panalangin upang dinggin po ng bawat isa sa amin. Amen. Ama, sa muling paglapit namin sa iyo, higit sa amin, patnubayan mo po ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manal. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kung mayroon kayong katanungan, maaari po kayong mag-email sa amin sa dcem954@isaradio.org. Malugod din namin kayong inaanyayahan sa aming mga pagsamba at pagdudoktrina o magbasa ng mga lathalaing pasugo at subaybayan ang aming mga programa sa INC TV. Maaari rin po kayong makipag-ugnayan sa mga ministro at mga may tungkulin sa Iglesia ni Cristo sa pinakamalapit na lokal sa inyong pook.